church name. Sa Inadodoy, welcome Doy, si Prince. So, yan si Prince. Sa mga young people na ito. So this morning, napakaganda na mensahe ni Lord. Sana huwag nyo itong sayangin. Kasi lahat naman ng message ni Lord maganda talaga. Kaya lang, ang tanong lang, nakikinabang ba tayo? Amen. Every messages from His Word, sabi nga, is very vital sa buhay natin. Magagamit sana natin. Ang problema lang, marami sa atin, masasayang lang. Bakit? Hindi natin ito pinapahalagahan, hindi natin pinapakinggan. So this morning, I have a very personal question to everyone. Gusto ko kayong tanungin. Sino po ang naniniwala dito na siya ay iniligtas na ng Diyos? Amen. Amen. Of course. We wanted to believe as much as possible. Gusto natin maniwala na tayong lahat ay iniligtas na ng ating Panginoong Jesus. Amen? Young people, listen to this. Huwag niyo itong pakawalan. Kung meron mang bagay na dapat nag-focus kayo is yun ang pakikinig sa salita ng Diyos. Why? Kasi hindi lahat ng panahon may magtuturo sa inyo niya. Hindi lahat ng panahon may magtuturo sa atin ng Word of God. So the moment that we have the chance to hear His words, pahalagahan natin, pakinggan natin ito. Naligtas tayong lahat dahil sa tayo ay mabubuting, hindi dahil sa tayo naging mababait na tao. That's not the way of God's salvation. Ang kaligtasan ng Diyos ay dumating dahil sa kanyang dakilang awa. Ulitin po, young people, sabi mo sa katabi mo, kinaawaan ka lang. Kaya ka naligtas. Kaya tayo naligtas. Hindi ako iniligtas, hindi naligtas si Paulo, si Pastor Paul, hindi iniligtas dahil ako'y nagbasa ng Biblia. Hindi ako naligtas dahil ako'y nagsimba. Hindi ako naligtas dahil ako ay kumakanta sa simbahan. Hindi ako naligtas dahil ako'y nagmamano sa aking nanay. No. Hindi yan ang paraan para tayong maligtas. Naligtas lang po tayong lahat dahil may isang Diyos na naawa. Bakit? Saan siya naawa? Naawa siya sa pupuntahan mong lugar. Naawa siya sa iyo dahil pupunta ka sa impyerno. Nang dahil sa mga kasalanan. Nang dahil sa napakaraming kasalanan na ating ginagawa. Naawa ang Diyos. Dahil ang ating destinasyon, tayo pong lahat, walang excuse. Kahit presidente ng isang bansa, kapag makasalanan, pupunta sa impyerno. Lahat tayo pupunta doon. For your information, kahit yung nanay mo, kahit yung tatay mo, pupunta doon. Pero naawa ang Diyos. Kaya nga, salamat dahil mayroong naawang Diyos. Salamat dahil naawa si Lord sa akin. Amen? So tayo pong lahat, gusto ko maintindihan niyo ito, we are saved by grace. Ang tawag dyan ay awa. Naligtas tayong lahat dahil sa awa ng Diyos. Hindi dahil sa mabuti kang anak, hindi dahil sa mabuti kang magulang, hindi dahil sa mabuti kang kapwa, o mabuti kang citizen ng iyong bansa. Hindi yan ang dahilan. Ba't ka naligtas? Naligtas tayo dahil may naawang Diyos, dahil na-imagine ng Diyos. Halimbawa na po ito ha. Na-imagine ng Diyos, si Dodoy, lalamoy sa apoy na dagat. Na-imagine ng Diyos. Hindi ko sinasabi, Dodoy, na doon ka pupunta. This is just an imagination. When God imagined that His beloved people, His beloved creature, tayong mga nilikha ng Diyos, nakawangis niya, na-imagine niya from afar, na-imagine niya, lalamoy yung mga anak ko sa impyerno. Bakit? Dahil makasalanan ang mga tao. Kasama na po tayong lahat doon. Walang excuse. Kahit gaano ka pa kaganda, young people. Kahit gaano pa kaganda ang buhok mo. Kung makasalanan ka, lalamoy ka doon. Susunugin lang yan buhok mo doon sa impyerno. Kahit gaano pa kaganda, kamahal ang magpapripan mo, Chloe. Kung hindi ka magsisisi sa kasalanan, susunugin lang sa impyerno ang lahat ng ganda ng buhok. Lahat siya malulusaw. Na-imagine ng Diyos from afar, nakita niya. At doon pumasok ang tinatawag na awa. Sabihin niyo nga po, awa. Yan ang dahilan bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. And this is the second question. Naligtas na tayo. Ito yung mensahe ng Panginoon ngayong umaga. I will confront you with this very personal question. Sa tingin ninyo, bakit ka iniligtas ng Diyos? What is the purpose? Yung una, nasagot natin yung tanong, bakit ako naligtas? Naawa ang Diyos. The second question that we must face now, anong layunin? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? Hindi mo ba lahat ng bagay may dahilan? So, did you come to a point na you think and you analyze, you reflect, bakit nga ako iniligtas ng Diyos?
reason? What is the purpose? Anong dahilan? Para saan ang kaligtasang aking natamo at natanggap? Yan po ang ating pagbubulay-bulayan this morning. At sasagutin tayo hindi ni Pastor Pao, sasagutin tayo ng salita ng Diyos na babasahin natin. So please pay attention, young people. So let me answer you the question, what is the purpose of God's salvation? Ang tagal nyo ng Kristiyano, right? Mga mami, daddy, mga nandito sa kanan, mga teachers. You've been a Christian for how many years? Decades? Ako po ay 20 plus years nang nakakilala kay Christ. Hindi ako nagkakamali, 20 plus. So, alam ko, kayo ganun din. More or less 15 years, 10 years, 20 years. But did you ever confront yourself? Na itanong nyo na ba sa sarili nyo to, bakit nga kaya ako niligtas ng Diyos? Anong layunin? Amen? Anong layunin? Para lang ba magsimba tuwing linggo? Para lang ba mag-ikapo? What else? Para lang ba umawit ng umawit? Para yun na ba ang layunin ng Diyos? So ngayong umaga ho, gusto kong maunawaan ninyo directly from His Word, ano ang sagot sa tanong na yan? At yan ay sasagutin ng Scripture through the Gospel of Mark or Marcos. Sa Tagalog mo na lang po babasahin ha. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Si Jesus at ang kanyang mga lagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa inatanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus! Anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa kanan ng Diyos na hindi mo pahihirapan. Sinabi nito, sapagkat iniutos ni Jesus masamang espiritu, lumayas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sa English, Legion. Sapagkat marami kami, tugon niya, at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala sa libis ng bundok ay may malalaking kawan ng baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu. Pumasok sa mga baboy, ang kawan na may 2,000, 2,000, dami nun, ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at pinalita sa bayan at sa karating buo ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasabihan ng mga demonyo, nakaupo ito, nakadami, matino na ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasabihan ng demonyo at sa mga baboy na namatay. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. Sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nakabag sa iyo. Naawa. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Amen. Praise God. Hallelujah. What is the emphasis? Ang unang gusto kong tingnan yung maigi dito, ang kapangyarihan ni Jesus. Did you hear the story? Nakinig po ba kayo maigi? May isang lalaki, just to summarize the story, may isang lalaki sinasabihan ng demonyo for a decade, for ilang taon na, years of possession, demon possession. Sabi doon, tanikala, bakal na kadena, kinalagot, walang magawa. Sa nakatira, sa nindingan, sa kabundukan, sa kweba, sigaw na sigaw, araw-gabi. But one day, when Jesus came, malayo pa lang si Jesus. What is the emphasis? The name of Jesus has powers and authority even over demons. Listen to this, young people. Kaya huwag kayo matakot sa mga demon-demonyo yan. Kung nasa inyo si Jesus, pangalan pa lang na Jesus, nanginginig na siya. What happened to this young guy? What happened to this man?
Malayo pa lang si Jesus, pagbaba na siya sa bangka, nagpatira pa siya, nanginginig siya, takot na takot siya. Ibig sabihin, yung legions, takot na takot. Yung batalyon ng demonyo na nasa isang katawan ng tao, takot na takot. At nagmamakaawa siya. Ano sabi niya? Jesus, huwag niyo kaming pahirapan. Bakit na sinabi yun? Malayo pa lang si Jesus, sinasabi niya na nag-uusap na sila, batalyon ng demonyo, lumayas ka sa lalaking niya. What is the emphasis? The name of Jesus, even the name of Jesus, has authority. Sabi niyo nga po, authority. Over the powers of legions of demons. So bakit? Ano nakita natin dito? Trembling, nanginginig sa takot yung mga demonyo. Hindi pa ni Jesus nilalapitan yung tao, nanginginig na sila. Takot na takot sila. So ano nangyari sa storya? Pasimplihin natin, nagmakaawa sila. But these demons is also have clever mind. Medyo may utak din naman yung mga demonyo. Bakit? Ang sabi nila, Jesus, kung paalisin mo kami, tinayin po ninyo this is the authority of Jesus' words. Yung words ni Jesus may authority. Sinusunod ng mga demonyo. Pakinggan nyo to. Malayo pa lang si Jesus, bumubulong na siya. Lumayas kayo dyan. Ano sabi ng mga demonyo? Nagtakbuhan sila. Yung lalaki, nag-iisang lalaki, pero meron siyang karga-karga, legions, batalyon. Ang isang batalyon, for your information, is 12,000 demons. Isang batalyong demonyo. 12,000 of demon spirit in one body. Kaya posible talaga na yung tanikala, kaya niyong piktalin, kaya niyong sirain, kahit tanikalang bakal. Ay 12,000 demon spirit pa naman ang nasa isang katawan. Pero malayo pa lang si Jesus from afar, sinasabi na ni Jesus, hoy, batalyon ng demonyo, layas! Sabi ni Jesus. Sabi ng isang lalaki na puno-puno ng demons, 12,000 of demon spirit in one body, tumakbo siya, takot na takot siya. Sabi niya, Jesus, huwag po. Huwag niyo po kami pahirapan. What is the moral of the story? Bakit yung mga demonyo takot kay Jesus pag may sinabi si Jesus? Bakit yung mga Kristiyano pag may sinabi si Jesus, hindi takot? Grabe, no? Mas demonyo pa pala ang tao sa demonyo. Bakit yung mga demonyo? Nakita pa lang ni si Jesus at may sinasabi si Jesus sa isip niya, lumayas kayo dyan. Tatakbuhan na sila. Huwag po, hindi kami pahirapan. Susunod po kami. Pero, sabi nila, susunod po kami. Pero, pwede po bang doon yung kami palipatin sa mga baboy? Ito yung revelation. Bakit yung mga demonyo nanginginig sa salita ni Jesus? Bakit yung katabi mo, hindi? Bakit yung mga nagsasabing Kristiyano na ng matagal, sinasabihan na ng salita ng Diyos, huwag kang makikiapi. Bakit hindi tayo sumusunod kay Jesus? Bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos? Pag sinabi ng Diyos na, huwag kang sinungaling. Bakit natin sinungaling pa rin tayo? Ibig sabihin, mas masama ka pa sa demonyo. Kasi yung demonyo napakasama, sumusunod sa isang salita ng Jesus, nakikinig, nanginginig pa. Takot na takot. Bakit tayo linggo-linggong sinisimba? Ang daming aral na narinig sa pastor o sa mga pari kung kanin-kaninong mga mensahero. Bakit hindi natin magawang sumunod sa salita ni Jesus? Kasi ang binabasa naman ng mga pastor, salita ni Jesus. Hindi naman kay pastor yun eh. Binasa lang ng pastor. Bakit maraming Kristiyano ang tila nilagpasan pa ang kadimonyoan ng mga demonyo? Kasi yung demonyo nanginginig. Ito yung unang revelation na kita ko dito. Yung people, listen to this. Mga nanay, mga mami, daddy, makinig po kayo. Kung matagal na kayo sumisimba, sampal ito sa inyo, sa ating lahat. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Because even demons tremble when they hear Jesus' words. Nanginginig sila. Alam nila na tapos na. Pag lumabas na sa bibig ni Jesus, kahit ayaw namin lumabas sa katawan ng taong ito, lalabas na kami. Intindihan niyo po ito? Look at His authority kung gaano kataas. Demonyo na. Pinag-uusapan dito, mga demonyo nga sa impyerno, mga sinumpa. Walang magawa. Ang sinabi ni Jesus, umayas kayo dyan. Wala kayong karapatan niya. Nanginig sila at nagpatira pa. But look at the clever side of the demons. Medyo may utak dito si Satanas. Itong mga aliboris ni Satanas. Ano sabi nila? Pwede po ba? Since nasabi nyo na po, wala na kaming choice kung hindi umalis sa katawang ito. Pero pwede po ba makiusap, Lord? Pwede po bang dinala kami sa mga baboy? Question, bakit sa baboy?
Bakit sila sa baboy nakiusap lumipat? Hindi sa mga taong nandoon. Bakit sa baboy? Kasi may plano din yung mga demonyo. Ililiban ko na sa inyo. Anong plano ng demonyo? Simple lang. May utak din sila. Doon tayo lumipat sa mga baboy. At pag nanalipat tayo sa mga baboy, tayo tatalon sa bangin. Papatayin natin yung mga baboy para yung mga may-ari ng mga baboy magaling kay Jesus. Naintindihan niyo po? What a clever mind. Matalino din. Mautak din. Pero hindi nila alam, mas matalino si Jesus. Ang tanong, hindi ba alam ni Jesus yung plano nila? Of course, alam ni Jesus. He knows everything. Alam ni Jesus. Sabi ni Jesus, okay. Gusto niyo itong lumipat? Go. Sabi ni Lord, go ahead. Lipat. Kasi sinabi ko na, umalis kayo sa katawan nito eh. Wala na kayong choice kundi umalis. Look at the authority of Jesus. Pakinggan niyo po ito. Kapag naiintindihan niyo ito, sa pangalan ni Jesus, pwede kayong mag-utos sa mga demonyo. Kapag meron sa inyo may mga sinasapi-sapian dyan na puposes-poses, gamitin ninyo ang pangalan ni Jesus. Walang magagawa yung demonyong nakatira doon sa katawan na yan. Aalis yun. Bakit? Nanginginig sila sa pangalan ni Jesus. Pag sinabi mong lumayas ka sa taong ito, lalanas yun. Aalis yun. Walang choice. Why? Because it came out in the mouth of Jesus. Wala nang mas makapangyarihan pa sa mga salitang lumalabas maliban sa lumabas sa bibig ng Diyos. Sinunod ng demonyo. Pero nakiusap sila, nag-bargain sila. Pwede po ba sa baboy na lang, Lord? Please. Sabi ni Lord, okay. Bibili ko. I'll buy your plans. Sasakyan ko yung plano nyo. Alam ng Diyos eh. Okay? So lumipat nga itong mga 12,000 demons doon sa 2,000 kawan ng baboy. And yun na ngayon nangyari. What happened is, nagpuntahan sa malapit sa bangin itong mga baboy. Siyempre, possess na sila ng mga demons eh. Nagpuntahan. At tumanong isa-isa sa bangin. Patay lahat ng baboy. At nagtagumpay siya. Sabi si Satanas, yay! Tagumpay! Masisira namin si Jesus. Magagalit lahat ng tao kay Jesus. Okay? Pero hindi alam ng mga demonyo, mas matalino ang Diyos. Mga kapatid, mas matalino ang Diyos. At hindi alam ng mga demon spirit, plano ni Lord John, He wants to make a great stage for His miracle. Gusto ng Diyos gumawa ng malaking stage, malaking spotlight. Gusto ng Diyos marami makakita ng himalang ginawa niya doon sa lalaki. Right? Yun ang plano ni Jesus. So, pinayagan niya, sige, mag-ipatan kayo sa baboy. Kasi kung hindi niya pinalipat sa baboy, sa tingin ninyo, meron magagalit ng mga tao? Wala. Wala mga tao magagalit kasi wala naman nangyaring masama. Kasi sabi ni Lord, okay, tingnan niyo, si mas matalino. Demonyo o si Jesus? Si Jesus. Hindi kayang utakan ng demonyo si Jesus. So, sabi ni Jesus, go ahead, lipat. Pero hindi alam ng demonyo, gumagawa si Jesus ng senaryo na makikita na mas maraming tao, libong mga tao, kung ano yung ginawa niya doon sa sinasapian ng dekada na yung sinasapian ng mga demonyo. Yung sinusugatan ang sarili ng mga bato, matatala, sinusugatan na, sisisigaw sa libingan. Yun ang plano ni Jesus. At nangyari po yun. Ito na nga, nagdatingan na yung mga tao. Ang una nilang nabumaran, alam niyo kung sino una nilang nabumaran? Hindi pa nila napansin yung mga baboy. May nag-report na sa kanila, punta kayo dito, ako. Sabi ng mga nag-alaga, yung baboy ninyo, patay na, naglipa na, nagtalon na sa bangin, patay na po sila, punta kayo. Nagpuntahan yung mga may-ari. Of course, may kasama mga alagad dyan, may kasama mga meron niya, may kasama mga kamag-anak yan. Sino yung pumatay? No? Sabi nila, mas may dumating dito si Jesus. Pagdating ni Jesus, nagliparan yung mga baboy. Ang daming tao, so nagkaroon na ng multitude, nagkaroon na ng stage, spotlight. Mas marami nakasaksi. Ang una nilang nakita, yung lalaki sinasabihan ng ilang dekada na, katabi ni Jesus. Ang amo, yung lalaki nakadami. Napakamahinahon, hindi nagalit, pero puro sugat. Siyempre, sinusugatan yung katawan niya, sabi ng Bible. At napakaamo na ng poses na lalaki. So nagulat sila, sabi ng Bible, binasa natin kanina, sabi nila, nagulat sila, natakot sila. Kasi yung lalaki yun, kinakatakutan na sa lugar nila. Pero isang araw, all of a sudden, nakita nila, bait-bait, at katabi pa ni Jesus, ang amo-amo. So ano po nangyari? Natuwa ba sila? Hindi. Hindi sila natuwa. Bakit? Patay na yung mga baboy nila. Okay? Hindi nila kinatuwaan yung himala ng Diyos doon sa lalaki. Katulad ng binasa natin na Sunday kay Paul and Silas, nung nakulong sila. Bakit sila nakulong?
pinalayas nila yung demonyo doon sa batang nanguhula. Na nakita ng mga amo, naku, wala na tayong kita. Bakit nyo pinaalis yung demonyo dyan sa batang yan? Eh dahil sa panguhula niya, nagkakapera kami. The same story as well. Ito rin po ang nangyari dito. Sa halip na matuwa sila kay Jesus na, Lord, ang galing mo! Panginoon, paano mo nagawa yan? Palayas ka ng Diablo, ilang dekada rin sinasabihan yan. Ano nakita nila? Yung pera namin nawala. Yung kita namin wala na. So Jesus, wala kaming pakialam dyan sa pagpapalayas mo sa demonyo sa batang yan. Ang mas may pakialam kami, yung baboy namin, lugi kami. Natindihan niyo po? Yan din ang nangyayari sa ating lahat na kumikilala kay Kristo. Hindi niyo ba napansin? Hindi sila natutuwa sa pagbabago nangyayari sa inyo. Right? Tama mali. Yung people, madalas marinig natin ito sa mga magulang, sa mga kamag-anak natin, sa mga friends natin, born again pa kayo. Right? Hindi sila natutuwa sa himala ng Diyos. Bakit? Ang iniisip nila, dati sa halip na kainuman ko si brother ako, hindi ko na makainom. Dati ito ay, sabi nga, sikat na bakla ng ngayon hindi na makapag-pageant, hindi na makapagsuot ng mga gown. Naintindihan niyo po ito? May mga kaibigan tayo na mas kinatutuwaan nila, ito, yung pera. Hindi sila natutuwa sa pagbabagong nagaganap sa buhay mo dahil ginawa ni Jesus yun. Baliwala sa kanila yun. Naintindihan niyo po? Kaya, this is the same scenario happening to every one of us na nagbabago. Nung nagbasa ng Bible, may narinig pa nga ako, sasabihin ng mga magulang, bumasa ka na lang ang bumasa ng Bible, di yan. Hindi ka kikita dyan. Natindihan niyo po? So, hindi natutuwa ang mga tao. Kaya we can relate to this young people. Huwag kayong ma-offend sa mga marinig ninyo. The same story that happened sa mga nauna sa atin. So, ano nangyari? Hindi sila natuwa doon sila na, okay? Hindi sila na-amaze sa kapangyarihan ng Diyos. Natabunan yung miracle nung lugi. Lugi eh. Dami namatay na baboy. So, ano pong plano ng Diyos sa kaligtasan? Ito ang answer. Nasa last part na binasa natin. What is the plan of God's salvation? Verse 18. Listen to this. Verse 18. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasabihan ng mga demonyo na siya'y isama niya. Verse 19. Pumayag ba si Jesus? Hindi. Sabi ni Jesus, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip, ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. Sabihin mo sa iyong mga pagkamag-anak na lahat ng ginawa ko sa iyo. Amen? So, ano plano ng Diyos sa kaligtasan mga kapatid as we close this message? What is the plan of God to salvation? Yun ang sagot. Nakiusap siya, Lord, sama na ako sa iyo, Lord, kasi pinalaya mo ako sa mga poses, sa mga demons na pumupos sa akin for how many years? Sama niyo na ako, Lord, gusto kong maging follower mo. Ano sabi ni Christ? Ito ko totoo, tatanggapin niya. Hindi lahat na sumama sa kanya, nang pinalaya niya, like Mary Magdalene, sumama sa kanya. Yung mga disciples, sumama sa kanya. Pero ito, nag-iisang taong ito, hindi niya isinama. For what reason? Ang sabi niya, hindi ka na pwedeng isama. Why? Sabi niya, umuwi ka, ipamalita mo sa mga kakilala mo, sa kamag-anak mo, kung paano kita pinalaya. Yan ang layunin ng pagliligtas ng Diyos. Yan ang gusto ko maintindihan niyo po this morning as we close this message. Kaya ka iniligtas ni Jesus para ipamalita mo sa kapatid mo, sa nanay mo, ikwento mo. Sa tatay mong lasinggero, ikwento mo. Tay, may share ako sa iyo. Ang kaligtasan po pala ganito. Kinaawaan po pala tayo ni Jesus. Oo, kahit hindi sila maniwala. Alam niyo ba, yung mga magulang natin, yung mga kamag-anak natin, akala nila hindi naniniwala yan. Pero pag alis nyo, mag-iisip-isip yan. Nagtanim ka sa puso niya ng binhi na hindi mamamatay, yung salita ng Diyos. At yun ang mag-work out sa kanya. Iisipin niyo, oo nga, ang bait ng Diyos. Kinaawaan pala kami ng Diyos, kahit marumi ako, kahit masama ako, kahit marami akong kasalanan. Yan ang layunin ng Diyos. Kaya ka iniligtas. Sana po naging malinaw. Amen? Tapos na po. Sabi ko sa katabi mo, tapos na. Anong gagawin mo ngayon? Diligtas ka na ng Diyos. Sisimba ka lang ba ng sisimba? Hindi. Kausapin mo yung kapatid mo, kausapin mo yung pinsan mo, kausapin mo yung kaibigan mo. Parang tayo yung poses, parang tayo yung lalaking na poses. Pinalaya ni Jesus. At sinabi ni Jesus, umuwi ka.
Ipabalita mo, huwag mong ikahiya na ikaw ay pinalaya at iniligtas ng Diyos. Ikwento mo. Pag hindi mo ginagawa yan, kapatid, hindi mo nagagawa ang layunin ng pagliligtas ng Diyos. Sayang. Sayang na iniligtas ka ng Diyos. Walang naliligtas na iba dahil sa buhay mo. Kaya itong Geresano, anong sabi? Umalis nga ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanila Jesus at namangha ang lahat na nakarinig noon. Huwag mong ikahiya yung ginawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ngayon, kung hindi po siya, at sasabihin niya, ate, gusto ko rin pong sumama sa simbahan ninyo, bonus na lang yan. Bonus na lang. Ay, salamat. Sige. Pero huwag natin sila pipilitin. Huwag po. Huwag tayo mamimilit na sumama sila sa simbahan natin. As sinishare natin, yung relasyon kay Jesus na pwedeng magligtas sa isang kaluluwa. Yan ang sinishare natin. Hindi yung religion. Hindi din yung simbahan. Naintindihan niyo po? Hindi natin ini-endorso ang simbahan natin. Hindi natin ipinapakilala ang Jesus, the Lord of Glory Christian Fellowship. No! Hindi yan ang sinishare natin. Ang sinishare natin, magsisip po tayo. Kasi si Jesus po ay naliligtas sa mga nagsisisi. Ate, kuya, hindi mo man tanggapin ito sinasabi ko dahil ako'y bunso sa'yo. Mas matalino ka sa akin. Pero may nalaman ako. Ang Diyos pala, kahit gano'n tayo kasama, pwede tayong iligtas, pwede tayong mahalin, patawarin. Nakita niyo po? Hindi kailangan isama sa simbahan. Ulitin ko, pero pag sumama, ay, salamat. Grabing bonus. Kaya may mga kasama dito, ang sarap sa pakiramdam niya. Kasi sabi sa langit, sabi sa Bible, sa isang tao na sumama sa church, nagsisi sa kasalanan na hindi sumama sa church. Ha? Sabi sa Bible, sa isang nagsisi sa kasalanan, na pagsisi natin, sabi doon, thousands of angels are celebrating in heaven. Libo-libong anghel ang nagpapalakpakan at nagsiselebrate at hindi magkamayaw sa kasiyahan doon sa langit. Of course, hindi natin nakikita yan. Wala pa naman tayo sa langit. Pero every time that we turn one sinner to Christ, naku mga kapatid, hindi nyo alam ang joyous celebration na nagaganap doon sa heaven. Sobrang saya nila. So what is your job now? Share the news. Huwag nang ikahiya. Ano, pagtawa naman ng best friend mo. Naasin yung simba ka sa born again. Oo, hindi naman born again. Sinishare ko sa iyo si Jesus. Yung pag-ibig ni Jesus sa iyo, yan ang sinishare ko sa iyo. Amen? Natindihan niyo po mga kapatid. Yung people, bear in mind, beginning today, bear in mind, iniligtas ka ng Diyos para magbalita. Amen? Iniligtas tayo ni Jesus para ipamalita din ito sa kanila. Ngayon, trabaho po natin pasimbahin sila. No, hindi. Hindi mo trabaho yun. Hindi na natin obligasyon yun. Ngayon, kung nabibless sila sa sinishare mo at sasabihin nila, parang ang ganda ng mga sinasabi mo, ate, kuya, pinsan, anak, ang ganda naman yung sinishare mo na nakita ko sa buhay mo. Simula na nagsimba ka dyan, naging mas mag-aaral ka. But there is an obligation. Kaya minsan hindi sila naniniwala sa atin. Young people, share tayo ng mga gospel, Bible verses sa ating mga kapatid, pinsan. Kaya lang, hindi na makita sa ugali. Kaya nababalikan tayo. Kaya nasasabihan tayo, pasimba-simba ka pa. Bakit gayon? Sasabihin ng mga tatay nanay, bakit ka gayon? Kaya may obligasyon may responsibility na kaakibat. Yung posisyon ng gospel, dapat sinisikap natin, mas magiging mapakit tayo kay nanay, mas magiging masunurin, uunahin ang paghihimpil sa pingganan, kesa mag-TikTok, uunahin ang paglilinis ng bahay, at kapag sinabihan, napagalitan, bakit gusto mo na bagang mag-jowa? Hindi ka magagalit. Dapat susunod ka. Amen? Intindihan niyo po ito? Pero pag ikaw yung parang anak, parang mas magulang ka pa sa magulang, ikaw yung nagsisermon, hindi sila maniniwala kay Jesus. Amen? That is the obligation na kaakibat. Yun ang responsibility na kaakibat nung pag-share ng news. But the topic today is very simple. Iniligtas tayo ng Diyos para magbalita ang kaligtasan iyo. At hanggang hindi mo ginagawa yun, hindi mo nagagawa ang layunin ng pagliligtas ng Diyos. Nasasayang lang. Amen? Ulitin ko po, wala nang pinakamalungkot na makita kapag nasa langit tayo. Kung yung halimbawa, may asawa ka, tuwa tayo sa heaven, celebration sa heaven, puro celebration Sa heaven, puro Thanksgiving, alam niyo ba sa langit, wala naman trabaho, hindi tayo nagtatrabaho doon. Sa langit, puro pagpupuri lang sa Diyos ang gagawin, pagpupuri, puro
diriwang. In short, puro celebration. Paano ka nakapag-celebrate pag pinasilip sa ilan Diyos yung asawa mo nalulunod sa impyerno, pinahihirapan? And it's eternal punishment. Walang katapusan. Walang totoo na pag nasa impyerno nakakabit pa sa langit. Mga ano lang yan, mga kwentong bayan lang yan. Mga invento, mga hindi matanggap ng mga kamag-anak nila na nasa impyerno yung asawa nila, ililipat pa sa langit. Kaya gumagawa ng mga storyline na pwede pa. Hindi totoo yun. Kung nasaan tayo nararapat papunta, nung tayo nabubuhay, hindi natin pinag-iki, hindi natin inayos, hindi natin pinaniwalaan na nag-iisang daan ng kaligtasan, pag napunta tayo sa destination natin, wala nang lipatan. Amen. So this morning, please bear in mind, mga kapatid, iniligtas tayo ng Diyos para magbahagi ng kaligtasan sa iba. And that's for free. Amen? Libre yun eh. Huwag niyong ikahiya. Huwag niyo pong ikakahiya na i-share sa kaibigan, sa klase, o ngayon, bakasyon, pwede kayo mag-share. Ang dami-dami yung time to share. Kasi pag nagpasuma na, sasabihin nyo na naman, busy kami. Pastor, we don't have time. Ngayon bakasyon. Busy po kami. Busy rin po kami. Saan? Wala, sa pagtambay. That's why we need to understand na dapat sinishare talaga natin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo na nagsishare at may kasama pa, sabihin mo sa kanya, congrats. Congratulations. Congratulations. Yan po ang layunin. Yan po ang layunin. Hindi layunin ng Diyos na iniligtas ka niya para maging lagi ka nakaupo dyan tuwing linggo. Hindi yan. That's minor purpose. Minor lang yan. Ang major na layunin ng Diyos, sabi ng Diyos doon sa lalaki, wag, tinan nyo sabi ng lalaki, kung totoo kasi tatanggapin na si Jesus eh. Sasama ka sa akin? Sige. Para igawin kitang testimony. Sabi ni Lord, huwag kang sumama. Huwag. Maiwan ka na dito. Ipabalita mo na lamang sa mga kaibigan, kamag-anak mo, paparayo mo kung paano kita iniligtas. At yan ang layunin ng Diyos. Kaya kung simba lang kayo ng simba, useless. Sayang lang. Amen? Natindihan niyo po? Kung simba lang kayo ng simba, pero wala man lang kayong isang kaibigan na sinisharean ng pagliligtas ng Diyos, sayang po ang kaligtasan na tanong ninyo. Amen. Tayo lahat dito kayo. At magpasalamat sa biyaya ng kaligtasan. Before we pray mga kapatid, gusto ko magpaalala sa lahat, no? Itong panahon natin, itong generation ng mga young people ito, I think this is the most hardest generation of all. Kung ikukumpara mo sa generation natin, ito yung pinakamahirap na henerasyon na sabi nga ay maglingkod sa Diyos. Napakahirap na sitwasyon ninyo. Why? Because this world is beginning to shape your mind na contradicting sa mga prinsipyo ng Diyos. Ulitin ko lang ito Itong generation ninyo, ang sinasabi ng mundo, love this world. Tama? Mahalin ang mundo ito. And all of the things that it is in this world. Pero ang sabi ni Jesus, for your information, ang sabi ni Lord, do not love this world. Ang sabi pa nga niya, ang sino mang magmamahal sa mundong ito na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan ang mga sinushape ngayon. Meron pang isa love yourself. Yan ang sinasabi ng mundo ngayon. Tama? Kaya ang mga tao ngayon, ang walang ginawa, hindi magpaganda ng buhay, magpaganda ng itsura, magparitoke. Lahat na yan is an expression of self-love. Diba? Madali ngayon ma-offend ng mga tao. I do not deserve this. Mahal ko yung sarili ko. Sobrang love ko yung sarili ko. Tama? Ayaw na sila nasasaktan. Pero sabi ni Lord, kabaliktaran, sabi ni Lord, deny yourself. Amen? Deny yourself. Kaya young people, it is my prayer at ipanalangin po natin ang mga generation ng young people natin na sana makayanan nila ang panahong ito na huwag silang mapalayo sa Diyos na dahil, sabi nga po, sa sinishape ng mundo nito. Amen? So, let's pray. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. O
Diyos, salamat po muli sa biyaya ng panahon. Sapagkat narito kami, pakarinig kami ng salita mo. Salamat po sapagkat hindi kayo nakakalimot magpaalala sa amin patungkol sa layunin ng kaligtasan. Salamat nga po, Panginoon, sapagkat hindi kami naligtas para lang sa wala. Salamat sapagkat ngayong umaga ay muli nagtuturo ka sa amin na hindi mo kami iniligtas para lang umupo sa simbahan tuwing linggo, para magikapo, para gawin ang mga ordinary worship services every Sunday. But there is a highest goal, the highest purpose of our salvation. May layuning napakataas. At ang layuning ito, Panginoon, katulad nung ginawa mo doon sa batang lalaki na inalihan ng batalyong demonyo. And when he gets free from his oppression and possession, sinabihan ko siya, huwag ka sumama sa akin. Umuwi ka, ipamalita mo ang nangyari sa buhay mo. That is exactly your purpose for every one of us. Bakit mo nga ba kami iniligtas? Umuwi kami at ipamalita namin ito sa nanay namin, sa tatay namin. Huwag namin sayangin yung chance, Panginoon, because maybe tomorrow is too late. Pwede bukas wala ng chance, pwede mamaya wala ng chance. Kaya habang may lakas pa kami, habang buhay pa yung mga magulang namin, habang buhay pa yung mga kapatid namin, mga mahal namin, habang may chance pa, habang may opportunity pa na marinig nila ang katotohanan patungkol sa nag-iisang daan ng kaligtasan na walang iba kundi si Jesucristo, ang kanyang pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ibahagi namin sila, ibahagi namin sa kanila ito ng buong hinahon, ng buong tapang at buong pagmamahal. Sapagkat kung tunay naman silang mahal, hindi namin hayaan isang araw na mapunta kami sa langit. Habang nagsasaya, ay masilip namin sila habang nahihirapan doon sa dagat-dagatang apoy. That is the most painful celebration we can experience in heaven. When we get to heaven, but we lose our loved ones in hell. Lord Jesus, tulungan mo nga po kami. Seryosohin namin ito. Yes, life must be happy, life must be easy. Subalit ang realidad, Panginoon, there is only two destinations of everyone. Ano walang pupuntahan ng tao. It's either heaven or hell. Wala nang ibang lugar. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, mas maganda, mas maaga, maintindihan na po ng mga kabataan ang katotohanan nito that yes, life should be an easy life. Life should be a happy life. But God, there's also eternal life waiting for us. Meron ding habang buhay. May pangalawang buhay. May pangalawang lugar na pupuntahan ng aming mga kaluluwa. At hindi yun dito sa mundo. That's why God, I pray that this generation will stand strong. Mas maging malakas pa sila na lumayo sa mga tukso sa ino-offer ng mundong ito, Panginoon. Huwag nilang yakapin, huwag nilang bilhin, huwag nilang mahalin ang mundong ito. And all of the things that in this world, they should learn to deny what the world is offering them. Lord God, salamat sapagkat narito sila. Salamat sapagkat may chance. Kaya Panginoon, sinasamantala namin ang bawat maliliit na pagkakataon. Kaya pag-uwi namin, Lord, bear in mind, sa bawat sa amin, ipaalala mo yung mensahe ito. Huwag namin sayangin yung oras. Walang mawawala kung gagawin namin. Pero mas malaki ang mawawala kung hindi namin gagawin, Panginoon. Ang mawawala ay ang aming mga mahal sa buhay. Kapag sila'y napunta na doon sa dagat-dagatang apoy, wala na kaming magagawa kung hindi umiyak. Magsisi. Lord, help us. Convict us. Empower your children. Na pag-uwi nila mamaya, Panginoon, kung talagang mahal nila yung mga mahal nila sa buhay, hindi sila papayag na hindi ipamalita si Jesus. I-share yung gospel ni Jesus. Ibahagi yung kahabagan ng Diyos kung bakit kami naligtas. Not because of our self-righteousness, not because of our religion, not because of our good deeds, not because that we are good, not because that we are polite. Hindi yun ang dahilan. But because of your grace. Dahil naawa ka sa amin. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa amin,
Naawa kang makita na kami ay lalangoy sa apoy ng impyerno. That's why you gave your only Son, Jesus. And Lord, we embrace that truth. Niyayakap po namin ang nag-iisang daan ng kaligtasan na yan, si Yesu Cristo. Ang pananalig kay Jesus at pagsisisi sa mga kasalanan. We must stop sinning. We must turn to Jesus. And Lord, selyuhan niyo po ang mga anak ninyo ng mga salita ninyo. And this morning, kung paano ang mga demonyo nanginginig sa takot sa isang salita mo lang, tulungan niyo rin kami manginig sa takot kapag may sinabi kayo. Tulungan niyo rin kami sumunod kapag lumabas na sa bibig ninyo ang mga salita. Sapagkat kahit ang mga demonyo ay natatakot, nanginginig kapag sinabi nila, bakit kaming mga anak ninyo proud na proud pang gawin ang mga pagkakasala? Bakit ang mga tao nagyayabang pa sa ginagawa nilang mga kasalanan? While the demons are trembling in fear. Teach us to reflect this truth, Lord. Teach us, Lord. Tulungan niyo kami nagsisi dito, Panginoon. Ang tagal na namin mananampalataya, ang tagal na namin nagsisipa, and many of us do not have this holy fear. Marami sa amin, nagpapatuloy pa rin sa kasinungalingan. Marami sa amin, nagpapatuloy pa rin sa pagsuwal, pamumuhay sa kadiliman, pagmamataas, pang-aabil, pang-aalipusta, panlalamang. Lahat ng ito nakikita, hindi sa mga tao wala kay Kristo. Mas malala pa doon sa mga na kay Kristo because they have already known the truth. Alam na nila ang totoo. Pero hindi sila lumaya sa kanilang mga ginagawa. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami. We submit to you everything in our life, Lord. Tulungan niyo kami. Yes, we are desperate. We can do nothing apart from you, Jesus. That's the truth that we cannot change. Wala kami magagawa kung hiwalay sa inyo. Kaya narito po kami, nagpapasakot kami. And as we call you, Lord, may it manifest because Lord means ownership. You are the owner of our life. If we call you Lord, kami pag-aari mo, Panginoon. Hindi namin pag-aari yung buhay namin. Wala kami pag-aari ni isa sa mundo. Because everything is borrowed from you. Hiram lang namin sa inyo ang lahat. Maging ang buhay namin, hiram lang namin sa inyo. Regardless of our age, hiram lang namin ito sa inyo. Pwede mong kunin kung gustuhin ninyo. Pwede mamaya, pwede bukas, pwede makalawa. Kunin nyo na ito. That's why God, we honor the owner of our life. We give back the praises to the owner of everything in our lives. And we thank you because you're speaking to your children. You're saying something to the hearts of your children. Salamat sapagkat nangungusap ka sa umagang ito. Ang danangin ko lang po, huwag namin takpan ang aming mga tenga. At huwag naman masayang ang pag-upo namin dito ng ilang oras para lang sa wala. Panginoon, sayang ang panahon. Sayang ang kaligtasan na kalangan sa amin. Sayang ang kaligtasan libre na pwede namin ipahagi ng libre sa aming mga mahal sa buhay. Yun ang layunin mo sa aming kaligtasan. Pagpalain niyo po kami ng mga salitang ito at pag-uwi namin, isang pamuhay namin ito. Pag-uwi namin, bigyan niyo kami ng tapang, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Huwag kaming kahiya, ibahagi si Jesus sapagkat baka bukas huli na. Pwede huli na para sa amin o pwede huli na para sa aming mga mahal sa buhay. At Lord, salamat. For as long as we breathe, it is never too late. Habang humihinga kami, may pag-asa pa. Habang humihinga kami, binigyan mo kami ng chance for our loved ones to be saved also. We thank you, we bless you, we honor you this morning. Kayo po lamang ang aming Diyos na sinasamba. We bless you, we worship you, with blessing or with not. We bless you, God, sa ginhawa at sa kahirapan. We bless you, we honor you, we worship you. Panginoon, sa pagsubok o sa walang pagsubok, pinagpapala ka namin, sinasamba ka namin, pinaglilingkuran ka namin sa lahat ng panahon, Panginoon. May kabigatan o may kagaanan man, sinasamba ka namin. In whatever situation, in whatever season, we are here to worship you, to serve you, O God, to obey you, Lord Jesus.
Seal your children with your Holy Spirit, with your divine presence, because we need your presence at all times. Salamat po muli, Panginoon, sa ka, sa Espiritu at sa Pagkakas. We offer you everything, Lord, in Jesus' name.